Yung binabanggit niyo po kanina na mga barangay na nahihirapan kayong abutan ng tulong dahil po dito sa mga sirang kalsada at tulay. So sa ngayon po okay na, may mga tubig na po sila doon, may mga pagkain na. At kamusta rin po yung linya ng komunikasyon natin diyan, maging yung kuryente natin? Yung kuryente po ang isa sa mga naging problema ng Malapatan at ng Glan during the first few days of the earthquake po. After the earthquake, yun po ang isang naging malaking problema. Pero ang ating Socoteco, ang ating provider ng kuryente, ay round the clock din po ang kanilang pag-aayos. Kasi ang dami pong mga poste ng kuryente na nasira. Isa po yun sa napakalaking challenge. Dahil nga po walang kuryente, yung mga water refilling stations hindi po makapag-operate. Kaya hinanapan din po yun ng paraan. Maliban sa pag-provide ng mga water tankers, inayos din po ng ating mga partners yung mga available na mga linya ng tubig na pwede naman na yung like galing sa mga balon at mga yung sa mga yung sa streams po na talagang yung clean naman yung po yung at potable yung water ng mga spring at hinanapan po ng paraan na para makapagkuha at makapag-imbak ng supply ang ating mga kababayan. Maliban po doon yung ating linya ng kuryente talagang apektado dahil po doon apektado din ang ating internet connection ang ating connectivity. Pero may mga partners po tayo na nagbigay po ng tulong like ang DICT po, nag-provide po ng Starlink doon sa ating mga areas para naman po yung ating mga command centers at yung mga kababayan natin ay pwede naman po makapag-connect sa kanilang mga kamag-anak at mahal sa buhay. Ang pinaka-importante lang din po, naging passable ang Glan. Kasi crucial po sa lifeline ng Glan, ng bayan ng Glan, ang daan. Kasi po nung first 2 days na talagang ang hirap abutin ng Glan dahil nga po sila yung mga tulay, kinakailangan pa po ng ating responsible official, ang ating Governor Ruel Pacquiao, na dalhin ang team via Coast Guard po na asset, no, water asset, para lang makapagdala ng tulong at ma-check ang kondisyon ng ating mga kababayan. Pero dahil po unti-unti nang nare-restore ang kuryente, pero hindi pa po totally DJ Chacha, Sir Mhm. Ted. Um, ah, yung ang hinahanapan po talaga ng paraan ngayon kung paano masigurado na yung ating mga hospitals, pati na rin po yung ating mga kababayan na hindi mawalan ng tubig. And inactivate po binigyan po ng tulong yung mga water refilling stations, may iilan po doon na pinovidean po ng krudo para po makapag-operate at makapagbigay ng libreng tubig sa mga kababayan natin. At yung Maytum po, isa sa mga bayan na hindi masyadong apektado, they were so generous to bring in their water tanker para din po makabigay ng tulong doon sa mga bayan ng Malapatan at Anglan ng tubig po na mainom ng ating mga kababayan. Ang mga food packs po, patuloy po ang pagpadala sa mga areas po na talagang apektado. So tulong-tulong po talaga, bayanihan po ang nararamdaman namin dito sa Sarangani at nagpapasalamat po tayo sa iba't ibang ahensya. We cannot do it on our own. The government cannot do it on its own po. And mabuti po, marami pong mga humanitarian na mga groups na nagbibigay ng tulong. Ang hiniling lang po talaga namin is coordinate sa ating mga LGUs para po masigurado na yung mga areas na hindi pa nakakatanggap ng tulong ay mabigyan din ng pansin. Ito po mga eskwelahan natin, kumusta? Ah, yan din po ang isang bagay na kalunos-lunos na balita na aming natanggap dahil nga po ang mga educational infrastructure natin ay talagang apektado. 94 schools po totally damaged and 617 ang totally damaged naman na classrooms. 110 schools with major damages, 196 schools with minor damages. Kaya po ang mga estudyante natin sa ngayon ay talagang standby na lang po muna talaga sa kanilang pamamahay. And even that, traumatic po sa ating mga estudyante dahil nga po nangyari yun during flag ceremony. So with the aftershocks, ang mga bata talagang kinakailangan nila ng psychosocial support as well. So hindi lamang po sila ang mga paaralan, talagang apektado din ang mental health ng ating mga estudyante.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.